Dumami na naman ang mga barko ng China na nakatambay sa West Philippine Sea. Lumalabag na nga sa international law, dinededma pa ang mga radio challenge ng ating Coast Guard. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Dalawang barko at isang aircraft ang dineploy ng Coast Guard sa Rosol Reef, kung saan nagkumpulan ang higit 50 Chinese maritime militia vessel. This kind of behavior basically violate our sovereign rights in our own exclusive economic zone. So we keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese maritime militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. Ayon sa PCG, June 17 nang magsimulang dumami ang mga Chinese maritime militia vessel sa Rosol Reef bukod sa pananakot sa mga mangingisdang Pinoy. Ang paningin natin sa Chinese maritime militia, they're also being used for surveillance and intelligence gathering. Siguro they are monitoring what are the activities of the Coast Guard and even the Armed Forces of the Philippines in these areas. Pero ang malinaw daw ay violation ito sa international law, partikular sa UNCLOS at sa soberanya ng bansa. At hindi man maitaboy ang mga barko ng China, hindi raw tatantanan ng PCG ang pag-radio challenge. Ating continuous presence dito sa Rosol Reef will definitely discourage the Chinese government in deploying Chinese maritime militia because the international community right now is already aware of such violation. Hindi ito ang unang insidente ng swarming Chinese vessels sa bahagi ng West Philippine Sea, pero iba raw ang bilang nila ngayon at mas matagal na ang pamamalagi nila rito. Inaalam na rin ng Coast Guard kung may nasirang bahura dahil sa volume ng mga barkong nag-anchor dito, pati ang polusyon na pwedeng maidulot ng mga ito. Sa Pag-asa Island ng Kalayaan Group of Islands, may coral reef rehabilitation efforts ang PCG, Maritime Science Group, sa may Sandy Cay. Yan ay matapos sumadsad ang isang Chinese maritime militia vessel kamakailan doon dahil sa masamang panahon. Isang hakbang daw ito para pangalagaan ang marine environment sa KIG at sa buong West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel.